Go Brian! Lalo yata tayong gumagwapo habang tumatagal ah. Sa kinakain lang Mr. Yasay ah. O baka naman dahil dyan sa kasama mong magandang babae. Hello Iha. Hello po. Inabot ni Solena ang nakalahad na kamay nito. Happy birthday po sa anak ninyo. Napakaswerte talaga nitong si Ryan ah. Siguradong kaiigatan ka na ibang male guest namin ngayon. Siya nga pala, pwede ba tayo mag-usap sandali? May gusto lang akong ikonsulta sa iyo about a certain business project of mine para sa Santa Barbara. Okay, binalingan siya ni Ryan. Pwede bang intayin mo ko dito? May pag-uusapan lang kami ni Mr. Yasay. Oo naman, kukuha na lang siguro ako ng makakain. Aniya, ikuha mo na rin ako. Hinawakan siya nito sa braso. Saka inilapit ang bibig nito sa kanyang tenga at bumulong. By the way, napakaganda mo ngayong gabi. Ingat ka sa mga lalaki ha. At maraming siraulo rito ngayon. Ngumiti lang siya. Siguradong wala ng ibang lalaki roon na makakakuha ng atensyon niya dahil nandito ang lahat ng pansin niya. Abala pa rin sa pagpapiesta ang puso niya dahil sa ibinulong nito kaya hindi na niya napansin ang pagbangga niya sa isang tao roon. Ay, sorry po. No problem. Napatingin siya sa mukha na nagsalita. Ang pamilyar na mukha na nakatingin sa kanya at nakangiti ang sumablubong sa kanya. Jonathan or Jefferson? Jonathan. And you are? Napangiti lang siya. Kahit ito ay hindi siya nakilala. Iba talaga ang nagawa ng tube dress. Wait, I know that smile. Wika nito. Solen? The girl from the Abbey Club House, right? Ako nga. Wow! Muntik na kitang hindi nakilala. You look different. Maganda ka pala kapag nag-iba ka ng damit. Salamat ha. So, kumusta na kayo ni Ryan? Siya ang kasama rito, di ba? Oo. Kaya lang kinakausap siya ng tatay ng may birthday. About business. Hay, ang lalaki talagang yun. Wala nang inatupag kundi negosyo at ang Santa Barbara. Mabuti na lang pala at ako ang unang nakausap mo. Kung hindi, dinumog ka na ng mga lalaki rito. Ha? My dear girl, don't you know how beautiful you are? Namaywang ito at inilibot ang paningin sa paligid. Remind me to kick Ryan's ass when I see him for letting you roam around on your own. In the meantime, ako muna magbabantay sa'yo. Just a little favor to him since he and I are both members of the Abbey Club. Inilahad nito ang kamay sa kanya. How about a dance, pretty lady? Tinanggap niya ang alok nito. After all, he had been a part of her fantasies before she knew Ryan and fell in love with him. Wala siyang pinagsisihan na minsan ay nahumaling siya sa gwapong mukhang iyon na may dalawang identity. Hindi siya nagkakamali sa taong kanyang hinahangaan. Lahat ng lalaking pinagpapantasyahan niya sa Abbey Club, sigurado siyang worth it ang panahon at paghangang ibinigay niya sa mga ito. At ngayon nga, isa rin sa mga kasamahan ng mga ito ay tuluyang napaibig sa kanya. No regrets on her part. You look like you're in love. Wika nito habang patuloy sila sumasayaw. Tama ba ang obserbasyon ko? Secret. Solen, come on. Kilala ang reputasyon yung magkakambal sa Abbey Club pagdating sa love life ng mga tao ron. Let me savor this wonderful feeling for a while, Jonathan. For a while? Mahirap lang ako. Mayaman ang taong minahal ko. Alam kong kahit anong mangyari, hindi magkakatuluyan ang isang tulad ko at ang lalaking minahal ko. Tanggap ko yun. Napaka-weird naman ang theory mo.
That's reality. Ngumiti lang ito. Pero may palagay siyang malayo ang nararating ng isip nito. Natapos na rin ang tugtog. Oh, thank goodness, sambit niya. Hindi ko na yata kaya maglakad. Pesteng sapatos to. Sige, maupo ka na lang muna rito. Ikukuha lang kita ng something na maiinom mo. Salamat ha. Tumangulang ito at ngumiti sa kanya. Hindi ganong pansinin ang kinaroroonan niyang mesa. Kaya nagawa niyang pasimpleng hubarin ang sapatos niya. Gusto na niyang murahin ang kung sino mga nagpauso ng high-heeled shoes. How was Cinderella's night? Enjoying yourself? Binalingan niya ang nagsalita. 3 babae ang nasa harap niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya kilala mga ito. Pero may palagay siyang importanteng tao ang mga ito dahil magaganda ang mga suot. Ako ba ang kinakausap ninyo? Oo, ikaw nga, hampas lupa. Napadiretso siya ng upo. Pwede kaya niyang tarakan ng takong ng sapatos niya ang noong brahildang ito pati na rin ang 2 shuwarip nito. I'm sorry. Can I do something for you? Aba, tingnan mo nga naman ang mga social climbers ngayon. Gagawin ang lahat. Pati ang pagpapanggap na marunong mag-English para lang magmukhang sosyal. Alam mo, girl, kahit ilang baldeng English pa ang ipaligo mo sa katawan mo, lalabas at lalabas pa rin ang tunay mong kulay. Even your gown and your makeup are not enough to cover your filthy background. It's expensive though. Anang ng isa sa mga ito na ang tinutukoy ay ang kanyang damit. How much did you pay for? Or should I say, what did you pay it with? Obviously, with her body. Sagot ng pangatlong babae. Mahirap lang siya. Ano sa palagay ninyo ang makakaya niyang ibigay para lang mapansin ng hindi lang isa, kundi 2 ABI Club members ha? Kung ako sa iyo, Cinderella, gumising ka na sa kahibangan mo. Huwag ka nang umasang magkakagusto sa'yo si Ryan. Alam ng lahat na masyadong particular si Ryan sa mga kinikilala niyang tao. Isa ka lang amusement sa kanya. I'm sure he is still going out with you because you have still some worth to him. Pagkatapos nun, it's bye-bye, Cinderella. Isinuot uli niya ang kanyang sapatos bago hinarap ang mga ito. Hindi na ninyo kailangan sabihin yan sa akin dahil matagal ko nang alam iyan. Tama kayo. Magkasama pa rin kami ni Ryan hanggang ngayon dahil may kailangan pa siya sa akin. So, at least, magkasama kami. And take note, nakatira kami sa iisang bubong. Kayo, anong drama nyo? Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makalapit sa kanya, no? Kaya akong pinag-iinitan ninyo. Kawawa naman kayo. Natalo pa kayo ng isang Cinderella na gaya ko dahil kahit ganito ako, nakasama ko sa palasyo niya ang prinsipeng pinapangarap pa rin ninyo hanggang ngayon. Walang makapagsalita sa mga ito. Mumisi lang siya. O ano na? May sasabihin pa ba kayo? How dare you to talk to me like that, you poor person? This is my birthday party. And I want you out of here now. Huwag ka makalubilo sa mga hindi mo kauri. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi ko pinangarap na maging kauri ang isang tulad mo. Magpapakamatay ako kapag nangyari yun. Get out! Get out! Isabel, ano ba ginagawa mo? Doon lang niya napansin na halos lahat ng tao roon ay nakatingin sa kanila. Napakagatlabi na siya. Ilan kaya sa mga nasabi niya ang narinig ng mga ito? Papa, I want her out of my party now. I want her out of her now. She's ruining the atmosphere around here. Isabel, stop it. Bumaling sa kanya ang butihing matanda. I'm really sorry about this, Iha. Okay lang ho. Tumayo siya at pinilit na makapaglakad ng diretso
sa kabila ng pananakit ng kanyang mga paa. Hanggang may isang taong humawak sa kanyang kamay. Ituloy na lang natin ang usapan natin sa ibang araw, Mr. Yasay. Go Brian, I'm really sorry about this. Don't worry, things will still be the same regarding our business deal. Hinila na siya ni Ryan palabas sa naturang lugar. Ngunit hindi rin nakalagpas sa pandinig niya ang mga naging usapan habang papalayo sila roon. Maiwan ka rito kung gusto mo. Wala akong panahon makapag-associate sa mga taong hindi naman tao. Hindi bagay ang kalandian ko rito. Iyon ang mga huling usapang narinig niya bago sila tuluyan nakalabas doon ni Ryan. At kung hindi siya nagkakamali, mga taga-Abiklaba ang karamihan sa nasalitang iyon. Nandito pala ang karamihan sa mga kasamahan mo sa club. Aniya. Nakakahiya. Narinig pa nila ang pinagsasabi ng mga tamaldits na birthday celebrant na iyon. Huwag mo nang intindihan ng mga sinabi ng mga iyon. Lalo na si Isabel. Ngumiti lang siya at patuloy sila sa paglakad. Sandali. Itinaas niya isang kamay. Saka hinubad ang suot na pesteng sapatos. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ay, buhay, sarap. Teka, kanino mo pa gustong hubadin yung sapatos na yan? Oo, masakit na kasi mga pa ko eh. Itinaas niya iyon. Maganda lang silang tingnan. Pero hindi naman siya gaanong kasarap gamitin. Mapagpanggap talaga ang maraming bagay rito sa mundo, no? Tinignan niya si Ryan. May kung anong tila bumabagabag dito. Marahil ay tungkol sa nangyari doon sa birthday party ang iniisip nito. Huwag kang sumimangot, Ryan. Hindi bagay sa'yo. Sayang ang Amerikana mo. Sulen. Namaywang ito at sinuklay ng mga daliri ang buhok. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Alam kong nainsulto ka sa mga pinagsasabi ni Isabela. Yeah, well, medyo nga. Pero kung titingnan mo naman ng maigi, may punto naman siya eh. Mahirap lang ako. At hindi dapat ako nakipag-associate sa mga katulad niyong mayayaman. Kanino mo naman narinig yan? Iyon ang buhay, Ryan. Sulen, hindi yun ang buhay. Lahat ng narinig mo walang kwenta. Wow ha. Hindi naman mainit ang ulo mo ng lagay na iyan. Natawa na lang siya sa reaksyon nito. Parang kulang nilang ay maglabas ito ng jungle bolo at maghamon ng away. Cool ka lang, Ryan. Sulen, walang batas na nagsasabing hindi pwede magtagpo ang landas ng mahihirap at mahihirap. Totoo, naniniwala ako doon. Pero, society dictates the opposite. Napalatak na lang siya. Saklap, di ba? Bakit ka makikinig sa society? Sila ba nagpapakain sa'yo? May point ka diyan. Inayos niya ang kurbatan nitong magulo. Bakit parang masyado kang affected sa mga sinasabi ni Isabela? Ako naman ang pinapatamaan niya. Dahil ayoko nag-iisip kasulen. Inayos nito ang mga hibla ng buhok niyang kumuwala sa pagkakaipit niyo na. Ayoko mag-isip ka na wala kang puwang sa mundo ko. Nakakatawa ka talaga, Ryan. Samantala ikaw pa nga ang unang nagsabi ni Jens nun sa akin, di ba? That you are Abby Boy. And I'm just one of the people who works for you. Shing shing. Nakangisi pang wika niya. Natigilan ito. Pero ilang sandali lang din tila nakabawi ito. Hindi na ba pwede magbago ang tao? Siyempre, pwede. Kaya nga nauso ang salitang rehab, di ba? Sulen. Yes? Tinitigan siya nito ng matagala bago bumaba ang tingin nito sa mga paa niyan ng mga sandaling iyon ay wala ng sapina.
Masakit pa ba ang mga paa mo? Hindi na gaano. Bakit? Hindi kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na isayaw ang pinakamaganda babae sa party na yun kanina. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Pwede bang maisayaw kita? Wala namang music eh. At saka nasa gitna tayo ng kalsada. I don't care where we are. I just want to dance with you. Kinuha nito ang kanyang braso. Pwede akong gumawa ng music para sa atin. Then he started humming as their bodies swayed slowly to the tune of the music he created for them. Sumandal siya sa malapad itong dibdib. For a while, she wanted to have this world only for the two of them. For a while, gusto niyang maramdaman kung ano nararamdaman nito para sa kanya. For a while, she wanted to have this man she had learned to love and accept all his faults at the same time. For a while, she wanted to dream that he loved her too. Pagkatapos ng gabing iyon, masaya na uli siyang babalik sa dati niyang buhay. Kung saan, mapagmamasdan niya ng malaya sa malayo ang lalaking minahal niya sa kabila ng lahat na pinagdaanan nila. Pero ang lahat ng iyon ay for a while lang. Lumipas ang ilang araw. Naabutan pa ni Sulen si Ali sa reception area. Nakakwentuhan nito ang manager nilang si Yuana. Welcome back, Sulen. Kumusta naman ang bakasyon mo? Ayos lang. Masarap na nakakapagod. Talagang pinahirapan ka ng gusto ni Ryan Ryan? Sinong Ryan? Tanong ni Yuana. Si Sir Ryan ba na ang pinag-uusapan ninyo? Bakit hindi ko alam yan? Paano nagkaroon kayo ng ugnayan, Sulen? Tsaka, bakit ang ganda mo ngayon? Ngumiti siya. Tinapik niya si Ali. Saka ako nagkukwento sa iyo sa day off natin. Umuwi ka na. I can't believe you, Sulen. Isang linggo kang nawala tapos malalaman ko na lang na magkasama pala kayo sa Ryan. Tapos hindi mo pa ako kagantuhan. Unfair. Ay di, kailangan pa magtrabaho ni Sulen. Hayaan na lang natin siya. Anyway, one of these days, siguradong malalaman din natin tungkol diyan. Kahit hindi na magkwento pa si Sulen. Makahulog ang ngiti dito sa kanya. Kaya iwan na natin siya. Lihim na pinagsalamatan niya ang kanilang night shift manager. Tumango lang ito at bumalik na rin sa pag-inspeksyon sa buong guest house. At siya, heto at nag-iisa na naman sa kanyang boring na buhay. Kahapon lang siya nakabalik sa bahay niya pagkatapos niya mag-report kay Reda. Wala naman itong sinabi kung naniniwala ito sa kanya o hindi. Basta ang sinabi lang nito, makakabalik na raw siya ng kanyang trabaho sa Abiklaba. Na mga oras na iyon, ay tahimik na naman ang buong paligid. 9:00 na ng gabi. Wala pa rin malaking event na naganap sa Abiklaba, kaya payapa ang buhay niya. Sayang, gusto pa naman niyang mangarag ulit. Para kahit papaano ay makalimutan niya ang mga katatapos lang na pangyayari sa buhay niya. Nang umalis siya kahapon sa bahay ni Ryan ay wala ito. Ayon sa mga katulong, ay nakipag-debate na naman ito sa mga taga Santa Barbara kasama ng mga negosyanteng nagbabalak magtayo ng mga negosyo sa naturang bayan. Hihintayin pa sana niyang makabalik ito pero dumating na ang sundo niya na galing sa Abiklaba. Hindi tuloy siya nakapagpaalam ng maayos dito. Hindi na bale. Makikita pa naman siguro niya si Ryan. Saka na lang siya magpapaalam ng maayos dito. Kahit mukhang hindi na kailangan. Gusto lang niya magkaroon ng excuse na makita uli niya ito. Well, ano magagawa niya? Nagmamahal siya. At matatagalan pa siguro bago maglaho sa puso niya ang damdamin niya iyon para kay Ryan. Good evening. Hi.
Dalawang magkamukhang lalaki ang nasa harap niya ng mga sandaling iyon. Paano nakapasok ang mga ito roon nang hindi niya namamalayan? Malayo ang iniisip mo kaya hindi mo na napansin na pagdating namin. By the way, we haven't met yet. Ako nga pala si Jefferson and this is Jonathan. Finally! Nakita rin kita. Biro niya kay Jefferson. Saka inabot na kamay nito. Pagkatapos ay bumaling siya sa kakambal nito. Hello Sir Jonathan ano ho mapaglilingkod ko sa inyo? Wala naman sagot nito. Gusto lang namin mapagkwentuhan Wala naman masyadong gas ngayon kaya pwede siguro tayong magkwentuhan, di ba? Ngayong hindi naka-riding uniform mga ito, ay mas madali niyang ma-distinguish ang mga ito. Dahil magkaiba ang suot ng damit. Our sister's going to have a baby soon Balita ni Jefferson. She's already 3 months pregnant now Buntis na si Josa? Wow naman, congrats! Magiging tito na pala kayo. Ano kaya magiging anak nun? Ano? Ani ni Jonathan. Sana tao. At sana hindi galing sa itlog. Tinawanan lang niya ang kalokohan ng mga ito. Alam nyo, kung ako kay Josa, ngayon pa lang ay magdadasal na akong hindi sana maging tulad yung dalawa sa kakulitan ng mga anak niya. Hey, what's wrong with us? Matino naman kami Oo nga. Lagi nilang kaming misunderstood dahil patuloy naming drama ni Rodjan kasi naman kayo, wala na kayong ginawa kundi manggulo ng limelight ng mga tao rito sa Abbey Club Pangugulo ba ang tawag mo roon? Kung nanggugulo kami, sana lahat ng mga kulokoy na may asawa at girlfriend sa mga Abbey Club members, kawawang single pa rin hanggang ngayon. Nag-high five pa ang mga ito. Dapat ay ginoglorify nila kami imbis na kinokondena. Ayos nga sana ang ginagawa nyo, wika niya. Pero kadalasan, bago pag magkasundo ang mga puso ng mga tao rito, sobrang gulo mo muna mangyayari ng dahil sa inyo. Kailangan talaga yun, katwira ni Jonathan. Para naman may thrill love life nila. Kapag basta na lang kasi silang nagkasundo, napaka-plain ng kwento. Dapat ay may konting spice para mas masaya. Ikaw, gusto mo rin bang magka-spice ang ending ng love story mo? Tinignan lang niya si Jonathan. Pagkatapos ay ang kakambal nito. Kung tutuusin, kahit hindi nakikialam mga ito, para sa sarili niyang kwento ng pag-ibig, ay nagawa pa ring makapanggulo ng mga ito nang hindi nila namamalayan. Pero gusto niya magpasalamat na sa pagbibigay ng spice sa love life niya. Kung hindi dahil sa kagupuhan ng mga ito, baka nagbigti na siya sa sobrang boredom. Well, Solen, willing kaming pansamantalang kalimutan ng pangako namin na hindi na kami makikialam sa mga tao rito para sa'yo. Talaga? Because you're special. Special? Yeah, you're special. Because you are poor. Wika ni Jonathan. Ang totoo ngayon lang kami nakapaglapit ng ganito sa average lang ang daily income Hindi naman pala yun nakakasama sa kalusugan Sa halip na mainsulto, ay natawa na lang din siya sa mga ito. Kinurot niya sa pisngi ang mga ito. Alam nyo, napakit yung dalawa. No wonder na nag-crush ako sa inyo noon. Talaga? Well, that's hardly surprise. Ganyan talaga kalakas ang charm namin ni Jonathan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at inihanda ang camera niyan. Pwede ba mag-picture kasama kayo? Souvenir lang. Souvenir? Bakit? Kasi baka hindi na kayo makabalik pa rito ng ganitong oras. Kung sa bagay, hindi itong tipo namin lugar sa Abbey Club. O siya, Jonathan, magpa-picture na rin tayo. Okay, cool. And so,
With 3 cellphone cameras on standby, pinagdikit-dikit nila ang kanilang mga mukha para sa isang photo session. Nagulat pa nga siya nang halikan siya ng mga ito sa magkabilang pisngi. Sabay-sabay pa nilang pinagtawanan ang kanilang larawan. Masyado kaming cute ni Jonathan dito sa Lena. Wika na Jefferson. Burahin mo na lang yan bago pa makita ni Ryan yan. Oo nga, sigurado magsaselos yun. Imposible yan. Wika niya sa mahinang boses. Wala naman siyang gusto sa akin Nagkatinginan ng mga ito sa isa't isa. Tila ba may alam silang gustong sabihin sa kanya pero hindi naman masabi ng mga ito. Bumuntong hining na lamang mga ito. Sayang, sabi ni Jonathan at saka ito pumalatak. Kung hindi lang kami nagbabagong buhay ngayon tinulungan ka na namin sa problema mo kahit walang permiso mo. Nila, singit ng Jefferson. Problema nila ni Ryan Ha? Wala kaming problema Binura na niya ang larawan ng dalawa at tumingin siya dito. Kumusta na nga pala si Ryan Nakabalik na ba si Rito galing sa Santa Barbara? Nako, matatagal lang pa siguro yun doon. Oo, napanood ko sa balita na naging mainit ang usapan ng mga negosyante at mga tao roon. Si Ryan talaga. Walang kabalak-balak isang yun sa nabitawan lugar na yun. Napakatigas ng ulo. Ay, sinabi mo pa. Napakatigas talaga ng ulo ng lalaking yun. Sabay pa nagdawa niya ng mga ito. Minsan, gusto niyang isipin na may pagkapraning talaga ang dalawang ito. Ang weird kasi talaga ng takbo ng mga utak. Oo nga pala. Do you love him? Kahit nakapikit, kayang-kaya niyang sagutin ang tanong na iyon ni Jefferson. Oo. Pero huwag na sana niyo sasabihin sa kanya. Ayoko na magulo pa ang buhay niya. Tama na yung 1 linggong nagkasama kami. Ano bang tama ron? Ni wala nga nangyari sa inyo Oo nga. You just kiss. Anong wapala ninyo roon? Napasinghap siya sa narinig. Paano nalaman yan? Ryan told us. What? Yeah, well, sort of. Sort of what? Tanong niya. Nagkatingin na naman ang kambala. Tila ba nagtatantyahan kung sino ang magpapaliwanag sa kanya. Finally, nagsalita si Jefferson. Nang isara namin ang deal sa Santa Barbara, nagtanong-tanong kami sa mga kasambahay ninyo roon. Then, may nalaman kami tungkol sa'yo. Duda siya sa kwento ng mga ito. Iyon lang ba talaga yun? Tumango mga ito. Gusto pa sana niyang interrogate ang mga ito nang may dumating na mga guests. From the looks, isang rock band ang mga ito. Base na rin sa mga kasuotan at mga instrumentong dala. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. 5 rooms please. Is that a room for 5 or 5 individual rooms? 5 individual rooms. Nilingon nito ang kambala na nakamasid lang dito. What? Sabay na umiling ang kambala. Pero hindi niya maiwasang isipin na may kakaiba sa pinipigil ng ngiti ng mga ito. Pagkakuha ng mga room keys, ay dumiretso ang grupong iyon sa elevator. That's nowhere, right, Jonathan? Yeah. Don't tell me ang banda na yan na kinuha ni Pipo para sa gagawing proposal kay Ama na May. Mismo. Kilala niyo siya? Singit niya. Nagkatinginan lang ang kambala. Ngunit walang nagsalita sa mga ito. Subalit, hindi rin mapigilan ng mga ito ang mapangiti. Sige na sir, magkwento naman kayo. Total, ako lang naman makakaalam nito Lalong lumapad ang ngiti ng mga ito. And when they were looking mischievous like that, kahit sinong babae ay matutunaw ang puso sa mga ito. Pati na rin siya kung hindi nga lang pag-aari ng iba ang puso niya. Next time na lang, Solen. Wika ni Jonathan.
Speaking of which, mauna na ako. May pakaramdam akong babalik sa Nova eh. Fika nakakambal ito. Hintayin na natin siya. Gusto kong malaman reaksyon niya kapag na-realize niyang nandito ang lalaki nagkaroon ng malaking atraso sa kanya noon. This could be fine. Ewan ko sa'yo, bahala ka Jefferson. Aalis na ako. Ilang hakbang nila ang layo nito sa glass door nang muli itong bumaling sa kanila. There was an obvious threat on his smile as he looked back at his twin. Don't try to mess up with me, okay? Napatingin lang siya kay Jefferson. Inosente ang ngiti nito. Pero malakas ang kutob niyang parang may iba pang itinatago ang inosente ngiti na iyon. Nilapitan ni Jefferson ang kambala at inakbayan ito. Come on, Jonathan. I was just kidding. I know better than to mess up with my twin. Good to hear that. Dahil tandaan mo, ako lang ang nakakaalam kung nasa na ang dati mong girlfriend na hanggang ngayon ay hinahanap mo pa rin. Exactly my point. Iniwan na siya ng dalawa. Tila nagtataka. Minsan talaga ay may kakaiba sa dalawang ito. Abala pa rin siya sa pag-iisip na kung ano-anong nang makita niyang bumalik ang babaeng tinutukoy ng kambala na Nova. Nasa na ang dalawang lutong kupang yun? Ma'am? Yung pinagbiyak na aranulang iyon, hindi ba sila Jonathan Jefferson yun? I knew it. Tinapik nito ang reception table. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kulugong Jonathan na iyon. Ha? Magtatanong na sana siya kung anong history nito at ng dalawang kambala nang marinig niya ang pamilyar na boses na iyon. Solen. Si Ryan. Papasok ito sa guest house lobby. Ryan, what's the meaning of this? Pinutol nito ang sasabihin niya. Pati si Nova ay nakisyoso sa ipinakita ni Ryan sa kanyang cellphone niya. At nakabandera doon ang larawan nilang tatlo kanina. Inagaw ni Nova ang cellphone niya at tinignan siya na masama. Girlfriend ka ba ni Jonathan? Tanong nito sa kanya. Excuse me, kinakausap ko siya. Sino ka ba? Tanong ni Nova. Ryan Pontevilla. Governor Ryan Pontevilla? Yes. Ibinalik ni Nova ang cellphone sa binata. Girlfriend mo ba siya? Anito, sabay turo sa kanya. Nagkatingin na lang silang dalawa. Muling ipinalo ni Nova ang kamay sa reception desk. Kung gusto mo siya, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Kilala ko ang kamandag ng kambal na ito. They could easily ruin your relationship with the blink of eye, just like they did to me. Hinarap nito si Ryan. Kaya ikaw, Goba, hayaan mo muna ang Civil War Santa Barbara. Pakasalan mo muna ang babaeng ito kung gusto mo siya. Dahil siguradong sa susunod na maligo rito ang isang hinayupak na kambal na iyon, it will be too late for you. Tinapik nito ang cellphone ng binata. Hayan ang ebidensya. Sige, bye. Hinarap siya ni Ryan. Will you marry me? Tila bombang sumabog ang dating sa pandinig ni Solena ang sinabing iyon ni Ryan. Solena. Ha? I know this may sound sudden. Pero dapat ay noon ko pa ito sinabi sa'yo. Ryan, pero iniisip ko lang naman na nagkapatong-pato ang problema kaharap ko ngayon. Kaya iniisa ko muna ayusin ang mga iyon. And since naunang dumating sa akin ang problema ko sa Santa Barbara, iyon muna inuna ko. Ang sabi ko sa sarili ko, pagkarap ko uli sa'yo, gusto kong tahimik na ilang parte ng buhay ko para mabigyan kita ng kasiguruhang magiging tahimik din ang buhay mo sa piling ko. Kumunot ang noo nito nang sulyapan nito ang hawak na cellphone niya. But the twins sent me this picture of your tree with them kissing you. Ipinadala nila sa'yo? Pero ang sabi nila, burahin ko nga raw ang picture na yung cellphone ko dahil baka magselos ka. Kaya binura ko agad. Hindi ko akalaing napahawak na lang siya sa kanyang noo. Hay,
Hindi talaga ako makapaniwala sa dalawang yun, oh. Mamaya na lang natin sila problemahin. Ryan, hayaan mo muna ako magsalita sa Lena. I think sa atin dalawa, ako ang maraming dapat sabihin. Tumunog ang cellphone nito. Sinagot nito ang tawag. Continue with the meeting even without me. Kaya ninyo yan. I have more important things to deal right now. Don't call me. I'll call you. Pinatay nito ang telepono. Umalis ka sa meeting? Sabihin mo na. Singit na Nova na nasa tabi lang pala at nakikinig sa kanila. Ryan, bakit mo nilayasan ang meeting mo? Importante yun, di ba? Para yun sa kunlaran ng Santa Barbara. Santa Barbara can wait. Lumapit ito sa kanya ng gusto. I have to get the woman I love first. Napasingap na lang siya. Pero, mahirap lang ako. Kailan naman naging issue sa atin ang estado natin sa buhay, ha? Noong, I know, katangahan ko iyon dahil sabihin ko iyon. Napakalapit na mukha mo sa akin. Hindi ako makapag-isip ng diretsyo. Kaya kung ano na lang nasabi ko sa iyo ng araw na iyon bago tayo tumulak papuntang Santa Barbara. Ewan ko rin kung ano nangyari sa akin ng araw na iyon. Basta ang alam ko, na magmulat ako ng mga mata, ay ikaw agad na nakita ko. And even without opening my eyes, your voice keep my sense alive. Oh my, narinig mo ba ang pinagsasabi ko sa iyo dun sa klinik? Tumango ito. Lahat ng nasabi ko? That's why I got curious of you. Sa dami ng papuring sinabi mo sa akin ng araw na yun, it was enough to make me get up and jump out of bed. Magaling na ang pakiramdam ko. Idagdag pa na sa pagmulot ko ng mga mata ko, naroon ka at tutulog naman sa tabi ko. Iyon ang unang pagkakataon na may isang taong hindi ko kilala na nanatili sa tabi ko. Kahit hindi naman talaga ako lubos na kilala. Idinampi niya ang kanyang palad sa pisngi niya. Actually, inaantok lang talaga ako noon kaya nakishare ako sa kama mo. And I'm glad you did. Binalikan niya ang araw na una sila nagkaharap. Wala siyang makitang romantik sa lahat ng iyon. Nakakahiya mga pangyayaring iyon sa buhay niya. Mas gusto nga niyang kalimutan na lang ang araw na iyon. Pero iba pala naging dating niyon kay Ryan. Para dito, iyon ang pinakamagandang araw sa buong buhay nito. Hindi niya maiwasang maging mashi sa kalamang iyon. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi ako naki-argue kay Red. Nang isuggest niya na ikaw yung magbabantay sa akin. Dahil gusto ko na makasama ka. Gusto ko na makilala mo ang tunay na ako. Alam ko naman kasi kung anong reputasyon ko sa buong Abiglapa. Kaya naisip ko yun ang magandang opportunity para makilala mo ako ng gusto. Tumangutango pa siya. You were not that bad. Inaamin ko nung una na gaya rin ng iba na nagitingin ko sa'yo. Pero nang makilala kita ng gusto, parang gusto na kitang ipagpatayo ng gruto eh. You're the most honest, sincere, and kindest man I ever met. Sumila ang isang magandang ngiti sa mga labi nito. Talaga? Oh, you never gave up Santa Barbara because you cared for your people. Isinalang mo pa ang reputasyon mo para lang masiguro magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng investor ang bayan nyo. Ryan, yun ang pinakamagandang magagawa ng isang tao para sa kanyang kapwa. Salamat naman at naintindihan mo. Binabawi ko na ngayon ang sinabi kong dapat ay nakontento na lang ako sa paghanga sa mga katulad ninyo. Magulo man ang kinalabsan ng bawat pagkikita natin, ng kwento natin. Hindi ko pa rin ipagpapalit ang lahat ng naranasan kong kaguluhang iyon sa pinakatahimik at matiwasay na pamumuhay sa mundo. Nakangiting sabi niya. Tumangutango lang ito. Sorry ha. Sorry kung nasaktan kita.
Hindi ko naman nagusto yun eh. Hindi ko naman sinasadya. I mean, hindi ko talaga gustong sabihin yun eh. Alam ko, pero totoong gusto lang kitang makasama dahil may silbi ka sa akin. Ha? Natawa lang ito sa reaksyon niya. You make my life complete. Iyon ang silbi mo sa akin. Nang mawala ka sa bahay. Parang lagi na akong may hinahanap. Gusto kong puntahan ka at kausapin para pabalikan sa bahay. Pero ano naman magiging dahilan ko kung sakaling tanungin mo ako? Maraming tao nakapaligid sa akin. Pero iisang mukha lang talagang gusto kong makita. Kaya nang ipadala sa akin ang kambalang picture nyo, kumaripas agad ako ng takbo papunta rito. Ayoko mawala ka sa akin, Solen. Ayokong bumalik sa dati kong buhay kung saan wala akong ibang inaatupag kundi ang negosyo at ang political career ko. I don't want to return to the cold person everyone knew. All my life, I have always longed for the time when I could have someone who will hold me tenderly and would make me feel fine even when I'm weak. Please, stay with me. I need you, Selena. I need you because I love you. The confession was more than anything she could ever imagine. Ayokong umiyak. Shh, huwag kang umiyak. Lumipat ito sa kabilang panig ng reception table. Sandali lang. Pigil niya rito na magtangka itong lumapit pa. Just give me a moment to clear my head. Okay. 1, 2, 3. She looked at the man standing in front of her. Looked at her like she was the only woman in the world. Like she was the only person in the world for him. Mahal kita, Ryan. Mahal kita dahil kahit na malakas ka, andyan ka pa rin para sabihin na kailangan mo ako. Tumungo ito. Salamat sa pagpaparamdam na mahal mo rin ako. Na mahalaga ako tulad nung party kay Isabel. Salamat din sa pagsayaw sa akin at pag-create ng music para sa akin. You're welcome. Mahinang sagot nito. And I don't mind if I don't get enough rewards points for Christmas. Hindi ko na kailangan maghintay ng Pasko bago makuha ng pinakamagandang regalo para sa akin. Dahil nandito ka na, Ryan. You are all I ever needed. I love you. And I'm more than happy to be with you. Ay, finally. I thought you will never gonna say it. Hinawakan siya sa braso at mahigpit na niyakap. Naramdaman pa niya ang paghinga nito ng malalim na tila ba kanina pa iyon pinipigilan. Pati na malakas sa pagtibok ng puso nito ay damang-dama niya. Kung gano'n, hindi lang pala siya nakakaranas ng mga kabaliwang nararamdaman niya noon sa tuwing nasa malapit lang ito. Ang pag-ibig nga naman, nakakalok rin talaga, isip niya. You know, anang ng boss ni Nova. Kahit hindi maganda ang kinalabasan ng love story ninyong dalawa, sa tulo ng panggulong kambal na yon, hindi pa rin sila ligtas sa atraso nila sa akin. Teka, sino ka ba? Tanong ni Ryan. Nova. I think ex-girlfriend siya ni Jonathan. Anong ginagawa niya rito? From what I heard, mukhang balak niyang gumanti sa dalawang yun. Really? Kausapin natin siya. Mamaya na. May isang bagay pa tayong hindi na papag-usapan eh. May isang bagay na kailangan mo linawin dito.
Napakunot ang noo ng lalaki. Meron pa? Tumango siya. Diba tinanong mo ako kung gusto kong pakasal sa'yo? Pero hindi ko pa yun sinasagot. Ngumiti ito nang napakatamis-tamis sa kanya. Tila ba mahuhubaran siya sa ngiting iyon na inilapat nito ang mukha sa kanya. Saka muli siyang tinanong, "Will you marry me?" Ang kanilang mga labi ay halos magkalapat na at ramdam nila ang kanilang hininga. "Selena, will you marry me?" I-convince mo ako bago ko i-accept yung proposal mo. Okay, with pleasure, miss. Na maglapat ang kanilang mga labi sa ikalawang pagkakataon, kinalimutan na rin niya ang naon nilang plano sundan si Nova. Ngayon at kailanman, sila ng dalawa ang magiging bida sa sarili nilang kwento. Lumipas lamang isang buwan ay ikinasal si Ryan at Solena sa ibang bansa. Ginanap ang kasal sa Canada kung saan doon nakatira ang mga magulang ni Ryan. Isang team na beach wedding ang naganap. At pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon ng anak ang dalawa. Sina Josiah at Jamila. Kambal sila. Minsan pa nga, niloloko ng kambal na si Jonathan at Jefferson ang mag-asawa na silang dalawa daw ang pinaglihi kaya naging kambalak nilang anak. Hindi nilang nila pinatulan ang biro ng kambal. Pero masaya sila nang dumating ang kambal sa kanilang buhay. Hindi lamang si Jonathan Jefferson, kundi si Josiah at Jamila na talagang mapagmamalaki nila dahil napaka-cute, napaka-bibo, na manang-mana kay Ryan. At syempre, hindi magpapatalo ang kagandahan ni Solena na talagang namana ni Jamila. Masarap, masaya, mahirap, pero may kilig. Iyon ang pag-ibig. Pag-ibig na minsan dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Pero minsan naman nandyan na, hindi mo pa makita dahil nakatingin ka sa iba. Ang pag-ibig ng dalawa, ni Solena at Ryan, ay masasabi natin na isang kwentong fairy tale ni Cinderella, ika nga, na kahit ano pang estado ng buhay nila, na kapag tinamaan ng mga puso nila, talaga namang kahit ano pa o sino ka pa, mamahalin ka. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, huwag ka nang mamili kung sinong mamahalin mo. Pwede, mamili ka. Pero kapag inilaan ng Lord ang taong iyon para sa'yo, kahit anong gawin mo, kahit na umikot-ikot pa ang mundo, balik-baliktarin mo pa ito, siya at siya pa rin ang taong mapupunta sa'yo at makakasama mo habang buhay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana suportahan niyo po ulit ako sa mga kwentong ibabahagi ko sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.